Ang totoong dahilan kung bakit naputol ang braso ni Shanks sa wakas ay nabunyag na. Ang kulang buhok na kapitan pala'y sinadya itong gawin para makawala sa kontrol ni Imu. Kasabay ng bagong impormasyon mula sa One Piece, nilinaw na rin ni Oda ang matagal ng butas sa kwento. Mahigit 20 taon ang lumipas bago ito nasagot. Noong araw na iniligtas ni Shanks si Luffy, tumalon siya sa dagat at kinagat siya agad ng Sea King na siyang pumutol sa kanyang braso. Pero agad siyang naglabas ng napakalakas na aura na nagpatigil sa halimaw. Mula noon, hindi mapakali ang fans. Paano naputulan ng braso ang isang tulad ni Shanks? Bihasa siya sa 3 uri ng haki at mahusay sa espada. Imposibleng mangyari yon kung tutuusin. Kaya may hinala, baka sinadya ito ni Shanks. At ngayon, may sagot na tayo. May matagal ng sikreto ang Gorosei. Galing pala sa kontrata nila kay Imu ang kanilang kapangyarihang hindi mamatay. Kapalit niyon ang marka ng kailaliman, simbolo ng kontrol ni Imu sa kanila. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng kakayahang mag-teleport. Pero may kapalit din itong mabigat. Kita ito kay Saint Saturn. Matapos ang misyon sa Onigashima, pinaslang siya ni Imu mula sa malayo bilang parusa. Maraming nagtaka. Paano yun nagawa ni Imu? Ang sagot, dahil sa marka ng kailaliman, kontrolado pa rin niya si Saturn kahit nasaan pa ito. Ngayon, alam na rin natin, magkapatid pala sina Shanks at Shamrock at may espesyal na pinagmulan si Shanks. Isa rin siyang marangal na Celestial Dragon. Ayon sa alaala ni Gaban, noong nagpunta siya sa Elbaf, nakilala niya si Shanks at nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Shanks kay Gaban na minsang bumalik siya sa Holy Land. Ayon naman kay Shamrock, bumalik din si Shanks doon pero mas pinili ang maruming Skypiea, kaya agad siyang umalis sa Mary Joyce. Ang mahalagang detalye, noong nagkita sina Shanks at Gaban, buo pa ang kanyang braso pero meron na siyang marka ng kailaliman mula sa world government. Hinuhula naming na noong bumalik si Shanks sa Holy Land, pinapirma siya ni Saint Garlang bilang Celestial Dragon at ipinasa rito ang kanyang kalooban bilang miyembro ng Gorosei. Para maiwasan ang gulo, sumang-ayon si Shanks pero hindi niya talaga ginusto ang makisama sa masasamang Celestial Dragon, kaya umalis siya at bumaba sa mundo. Ang problema, dala pa rin niya ang marka ng kailaliman, kaya nasa ilalim pa rin siya ng kontrol ni Imu. Dahil dito, pinakagat niya ang sarili niyang braso sa Sea King para tuluyang mawala ang marka at makalaya.